Mga kaibigan, welcome back. Pag-uusapan natin dito ang kakalabas lang na line-up update sa Gilas Asian Games at strong groups sa Jones Cup. Mga bagong pangalan sa Asian Games like Bates and Bearfield at pabuo na rin ang strong group natin. Mga kaibigan, Kai Sotto may warning mula dito sa SBP sa paglalaro sa kanilang liga. Simulan po natin sa Jones Cup. Napakalapit na po nito at tayo po ang defending champion, road to 3-peat. August 8 to 23 po ito mga kaibigan, mahigit isang linggo na lang. At kumpleto na rin din po ang lineup ng ilang kasali like Japan. So meron po tayong update sa ating lineup mga kaibigan. Diba si Boban ang isang import natin dyan? Tapos in-announce po nila kanina lang mga kaibigan. Ang 6 na players, pinabalik nila. Eto mga players natin last year. Andito sila Agi, andito ang Abra Weavers, Dave, Fener, Liwag. At eto si Kawame at Manalili andito din. At base po sa post ng fanpage ng SGA na nakafollow ang owner na si Boss Frank Lau, andito si KQ, Kiefer, Habi at Abando. So kung kasama nga po ang mga ito ay halos buo na ang lineup, isa na lang ang kulang. Ngayon pag-usapan naman natin ang Gilas sa Asian Games. Malapit na din po ito, mahigit isang buwan na lang. Ayon po sa report ng GMA News, maraming salamat po. Hindi daw po makakalaro dito si Dwight at etong si AJ Edu. At base sa nakasulat dito, tingin ng SBP Erica D ay merong conflict sa schedule. Kasi meron po tayong B-League games in Manila, team ni Dwight versus team ni AJ. Sa September 9 and 10, sa September 10 to 20 na po ang Asian Games Basketball. Ang alis po ng Gilas ay September 3 versus Korea friendlies yan, tapos pupunta na sila ng 7 doon sa Japan. Pero hindi na po ako nagulat o hindi na yan bago kasi mga kaibigan, kapag Asian Games, hindi naman po talaga nakakalaro ang main players natin kahit kasama sa long list lineup kasi wala pong FIBA break yan at magsisimula na po ang B-League 2 days after ng Asian Games. Tsaka kakalipat lang nila ng mga iba't ibang teams. Pero baka sakali yung KBL boys, Tamayo, KQ, mapasama kasi October pa po ang opening nila. So sinabi rin po pala ni Miss Erica na nakapagpasa na po sila ng long list lineup natin sa Asian Games. Kasama po ang Gilas mainstay natin, mga new names meron din, kabilang na sila Brandon Bates ng Meralco at Cedric Bearfield ng Blackwater. Sinabi din niya na ito nga si Brownlee po ang talagang top choice natin sa naturalize at ito naman daw po si Brownlee ang update na binigay niya. Complete na daw po ang naturalization process nito pero wala pang pirma ng Pangulo. Pero sana mga kaibigan, umabot si Benny. Ngayon, pag-usapan po natin si Kai Sotto. May lumabas po about sa kanya dito sa fastbreak.com. Maraming salamat po. Lampake kahit ma-injury, SBP warns Kai Sotto of risk in local family leagues. Mga kaibigan, nandito pala yung sinabi mismo ni Miss Erica D ng SBP. Na yan, paising ko na lang. Sa pagkaunawa ko, para kay Miss Erica, ayon niya na maglaro si Kai dito sa liga na nilalaro niya sa kanila, yung sa family league nila Kai, sa SNBL. Kasi dahil parang walang insurance nga daw po ang liga na ito, walang player protection para sa kanya. Pero matanda na daw si Kai at tingin niya, alam niya na yung ginagawa nito. At eto daw ang nakikita niya na way ni Kai para pampakondisyon, parang ganon mga kaibigan. At para sa akin mga kaibigan, sinagot na po ito ng kampo ni Kai, ng SNBL at ni Coach Melantin na ito ay bata pa lang si Kai naglalaro na dito kasama yung kanyang mga family members lang ang kasali dito at mga kaibigan, sila din may paligan nito. Family and friends bonding na nila ito at hayaan din po natin si Kai mag-enjoy naman mga kaibigan kasama ang pamilya at mga kaibigan at naunawaan ko sila pareho, SBP at si Kai Sotto. Mga kaibigan, shoutout ko po pala si Edwin Bautista, Ronelo Nagrama, Jose Milos, Jordan TV, John Walk TV, Sagittarius, PJ Manso, Tarokme TV, Paulo J. Sebuk, Docs Baros, Richie Rich, Melchor Baltasar at Bertoy TV. Mga kaibigan, maraming salamat po.